Hello, magandang gabi mga lalabs, mga vayots. Magandang umaga Pilipinas kasi madaling araw na doon ora hating gabi no, mag-aalauna. Nang madaling araw sa Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao at sa mga kapwa ko din po OFWs around the world. Hello, mega love, shout out. At magandang umaga, tanghali, hapon or gabi din no. Pag-uusapan po natin ngayon itong huling hearing ng tuwad.com dahil magpapahinga daw sila sa paninira sa mga Duterte dahil magpapasko. May Pasko pang nalalaman ang mga putang ina, mga kawatan sa gobyerno, mga buwaya, no? So, ito, sabi ni Akop, si dating Pangulong Duterte daw ay nahaharap sa kaso sa illegal na druga at krimen. Sabi ng tuwad.com na si Akop. Akala natin dito ay matino to kasi dating pulis. May record din, may bad record din pala ito. Mamaya yun. So kung bago lang din po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share. Maraming salamat. So andito tayo ngayon sa balita ng news, ng GMA News Online, no? Ito. So ayon nga dito, ex-President Duterte is face of illegal drugs, crime, Quadcom's Akop. So ito, former President Rodrigo Duterte is at the center of the criminal syndicate. Oh, grabe. Involving the illegal drug trade and other crimes. A vice chairperson of House Quad Committee said at the conclusion of its probe on bloody drug war of the year. Wow! Kung mayroong mga ganitong mga kaso, mga lalabs, mga bayot, si dating Pangulong Duterte, bakit walang kaso? Ito yun At saka ito si Akop, akala natin matino to, kuno, nag-aral din to nag-abugasya kuno to, hindi siguro nakapagtapos. Mataas ang katungkulan niya dati sa pulis pero may record po siya. At ito, nung time na pumunta dyan sa tuwad.com hearing si dating Pangulong Duterte, hindi nagsasalita ang animal na ito. Kaya nga mayroon ditong pasaring post si Ping Lacson dito, dalag kulay ubi daw ito. Bakit? Mahirap talaga kapag ikaw na maliit lang na buwaya at sinubuan ka ng napakalaking buwaya dyan sa loob ng kongreso na nanahan. Kapag ikaw ay busog, kaya hindi ka nakakapagsalita, sabi nga ni Congressman Marcoleta, mahirap magsalita yung busog. So ito, binusog ito si Akop ni Martin Romualdez ng millions of pesos mula sa taxpayers para siraan ang mga Duterte. Dahil bakit? Ito kung kanyang mga pinagsasasabi dito sa kanilang press con. Bakit hindi niya ito isinampal sa pagmumuka ni dating Pangulong Duterte kung talagang mayroong enough evidence? Ito si Akop na para sabihin na ito si dating Pangulong Duterte ay involved sa criminal syndicate. Di po ba? Kung ako ngayon matapang at may sapat ako na ebidensya, isampal ko sa pagmumukha ni Duterte nung nasa tuwad.com siya hearing. Sabihin ko mismo sa pagmumukha ng dating Pangulong Duterte, kung ako si Akop, kaso duwag to Pag andyan si Duterte, tingnan mo si, yung si Pastor Dila, yung manyak na pastor na nagpalabas ng kanyang mahabang dila, na si Abante. O nung nandun si Duterte, anong sabi niya? Pabasa-basa ng Biblia doon. Pero sa press con, bumanat ang pistingyawang pastor na manyakis na demonyo. At kapag sila nabas, magagalit. Ganon din ito si Akop. House Quadcom Vice Chairperson Antipolo Representative Romeo Akop made the statement late Thursday night
citing testimonies from resource person during the Joint Panel 12 Marathon hearings. Ito pa, ladies and gentlemen, the Quadcom Committee has started to uncover a grand criminal enterprise, and it would seem that at the center of it is the former president. Sabi ni Jacob, ayun naman talaga ang inyong dito eh. Yun naman talaga ang punto de vista ng inyong Quadcom hearing dyan, ang sirayan ng mga Duterte. Mula sa tatay hanggang sa anak. Jacob, din napakasakit po nito dahil tayo pong lahat ay nabudol. Hoy, sa panahon ni Duterte hindi kami nabudol. Dahil ako mismo. Taga-probinsya ako doon sa Davao. Davao del Sur banda. 4 na buwan ako tumira sa Manila bago ako nakapunta dito sa Kuwait. May mga pinupuntahan kaming mga ahensya ng gobyerno na inaayos ang aming papilis. Lalo na dyan papuntang POAE. Umaalis kami papuntang POAE mula dyan sa Paco, sa Manila. Tag-alauna ng madaling araw. Hindi kami nagtatricycle papunta doon sa highway, mag-abang ng bus. Naglalakad po kami. Wala kaming nakitang tao ng mga tambay, etc. Safe po kami noong 2018. Kaya kung mayroon mang mambubudol dito, hindi si Pangulong Duterte, si Marcos Jr. ang maraming nabudol. Dahil lahat ngayon, pinapangako niya dati na sama-sama tayong babangon muli. Noong panahon ng kampanya, abay sama-sama tayong bumaon muli. Kung may budol man dito, si Bongbong Marcos, hindi si Pangulong Duterte. So nabudol daw, nilunod po nila, former president and his allies, ang bayan natin ng droga. At kumita sila dahil rito. Ngayon nga ang daming droga eh. Katunayan pa nga dyan, buhay na patunay ang anak ni Boying Rimulya na tumanggap ng imported marijuana and sa loob lang ng 2 buwan at 3 linggo absuelto. At inalis pa sa pwesto, pinag-forced retire si PDEA Chief Wilkins Villanueva. Sinait in contempt dyan kamakailan lang, kahapon ba yun? Ng Quadcom. Tinanggal yung pinuwersa yun, di pa yun tawag dito, riretiro. Dahil sa utos o sa pakiusap siguro ni Boying kay Bongbong Marcos, natanggalin na si Wilkins Villanueva sa PDEA dahil yung grupo nila ang nakahuli sa anak ni Boying. Ngayon ang may maraming droga na kumita, sino? Sila Bongbong Marcos. Nasaan na yung 2 tonelada na mula sa sa Batangas Alitagtag? Hanggang ngayon wala na tayong balita. Saan na yung mga nahuhuli ngayon? Wala. Kumita? Hindi si Pangulong Duterte ang kumita. Si Anthony Sayarot na nag-export pa sa Australia na nahuli ng Federal Police o Australian Federal Police. Pinalaya din yun ni BBM. Sa administrasyon ni BBM, ang maraming drug lord, gaya nga ng sinasabi ni Percy Lapid, kaya siya pina-persify ang administrasyon ni BBM dahil sinabi niya ang administrasyon ni Bongbong Marcos ay papunta sa bangin. Dahil napasukan ng mga kriminal, mamamatay tao, drug lords, warlords, gambling lords, at smugglers, hoarders, profiteers, andoon nakapasok lahat ngayon sa administrasyon ni BBM. Tapos ngayon, ibibintang ninyo kay Duterte, ang galing ninyo. Nilulunod pa daw sa droga. Ang daming lugar noon, panahon ni Tatay Digong, nang dahil sa kanyang NTFL CAC na yan, daming mga lugar, maraming mga makakaliwang grupo nag-surrender, at maraming mga drug-free noon. Bumalik ngayon. So, sabi pa niya dito na nasaan ngayon si Colonel Asierto.
O ito yung pinagbasihan nila na si Asierto, nahuli din to sa panahon ni Tatay Digong, na may dala-dala din ito, nagbenta din ito ng droga. At tinatago ito ngayon ng Tuadcom. Alam nila kung nasaan to. Pinoprotektahan nila ito si Asierto dahil bakit? Ito yung ginagamit ni Trillanes at ng Tuadcom. Laban kay Duterte, may kaso to. O saan daw si Asierto? Nagtatago. Tinago ninyo. Kagaya doon kay Garma. Pinatakas. Nagtatago daw dahil gusto niyang patayin ng ating former president. Si Asierto patayin. Sabi ni Acop, referring to former Police Colonel Eduardo Asierto, who had accused Duterte of protecting yang. Kasi si Michael yang nais nilang ibaon idiin dito na kasabwat ni dating Pangulong Duterte. Ngayon, dito po tayo sa sinasabi ko kanina, si Acop. Ang kapal ng mukha ng putang inang Acop na to magsabi kay dating Pangulong Duterte ng kung ano-ano, samantalang siya ay ito. Balita po ito ng Philippine Star. Anong taon to? October 4, 2001. Ayon dito sa balita ng Philippine Star na to, PNP files charges versus Acop. Si Acop. At 11 pa. So, sabi dito, the Philippine National Police has filed before the Ombudsman graft and drug trafficking charges against 12 police officers led by the former Narcotics Group Chief Director Reynaldo Acop. The PNP Criminal Investigation and Detention Group or CIDG said yesterday. CIDG Chief Nestorio Gualberto said the charges stem from the revelations of former civilian undercover agent Miri or Rosbad ang kanyang ang tawag nila before 3 Senate committees. Napunta pa pala to sa Senate. Aside from Acop, the other police officials charged with Superintendents Francisco Villaroman and John Campos. Ito marami pang iba. So, hindi malinis si Acop. Kaya tigilan mo, Acop, ang pagparatang mo kay dating Pangulong Duterte kung ikaw din naman pala ay kinasuhan noong 2001 ng drug trafficking sa ombudsman. So, kayo na po. Maniwala ba kay Acop? Hindi. Sa akin, hindi. Bakit? Duwag siya Galing na dyan si Duterte. Bakit hindi niya sinampal sa mukha ni Duterte? Ang katotohanan na siya ay tawag dito, nahaharap sa illegal drugs at crime. Bakit tahimik si Acop dati? Tumiklop yung kanyang bayag. Kumulo, ba tawag yan? Nalanay ba? Ay, naku Acop. Nagpakilala lang talaga kayong bayaran kayo. So, ano masasabi ninyo dito, mga lalabs, mga bayots? Paki-comments down below. Naniniwala ba kayo sa paratang ni Acop? Kayo na po bahala umusga.